Georgina Wilson naghahanap ng leading man. Kian Cipriano nami-miss si Alex Gonzaga. Ang buong chika Let's All See sa Eye to IC. At eto naman ang latest kasama, of course, the very lovely, beautiful, ayan na yung bola. Hindi ko nakalimutan, Georgina Wilson. And yan, hello, George. Hi! How does it feel? Ikaw ang 2013 calendar girl. Nakaka-flatter talaga, and I think it's a huge milestone in my career, and it was also a lot of hard work. You know, I had to super mahilig sa desserts, so I had to really lay off and go to the gym a lot. Actually, dami nagtatanong kasi you're a top model, you're a top caliber host. Ang dami nagtatanong kung kailan ba natin makikita si Georgina na umarte sa teleserye. Meron ka bang plan? Well, sa ngayon wala pa, pero if I find the right leading man, why not? Morgie daw. Ay, hindi mo maarte yun. So, new option na lang. Baka I need a new leading man. If ever lang, sino pipili ka na leading man? Sino? Ito na naman tayo eh. I don't know. I think everyone's taken, so I need somebody new. At eto naman ang latest kasama ko, of course, ang aking best friend, Char. Love na love ko na to. Anyway, Kian Cipriano. Hi, Kian. Hello. Kian, 2012 ay napakagandang taon for you. 2013, ano ang mga bagong pasabog ni Kian Cipriano? As an actor, as an artista, and as a vocalist. I would love to get better and better. Hindi ko alam, pero siguro nararamdaman ko ngayon 2013 gagawin ko. Magpapakabaliw ako eh. Di ko alam kung paano, pero abangan nyo na lang yung kabaliwan na gagawin ko kung ano man yan. Birthday ngayon ng aking friend na naging malapit rin sa'yo, si Alex Gonzaga. Anong birthday message mo para kay Alex Gonzaga? Ang birthday ni Alex eh. Cathy, happy birthday. I wish you all the best. It's an old cliche, pero totoo yun. Sana masaya ka palagi. Tsaka, peace on earth lang. Peace on earth. And I miss you. Thank you, Kian. At yung mga patid ang latest. O ako naman. Ready! Ang sa akin naman ay pag-share din sa inyo ng isang sitwasyon na everybody knows na. No? This is a problem na very talked about this past 2 weeks, okay, sa local showbiz. Ang gusto kong hingin ang inyong opinion. Ito ay ukol kay Sara Lebati at ang GMA7. Apparently, it has reached a point na ididemanda na ng GMA7 si Sara Lebati for 7 million for breach of contract. Higit pa doon, ididemanda rin ni Annette Gozom Abrugar si Sara Lebati, I think, for libel. For libel? Oo, dahil sa mga pinagsasabi niya. Sa mga tweets na pinagsasabi niya. At maski raw si RC Baltasar ay magdedemanda rin dahil sa mga pinagsasabi niya na laban kay RC. Now, ito ang punto ko ngayon sa inyo. No? I just want to get your reaction. Where did Sara Lebati go wrong? Ano ang take nyo sa mga bagay na ito? No? Mali ba yung ginawa niya na tweet siya ng tweet? Mali ba yung ginawa niyang mag-complain? Ano sa tingin ninyo? How could this have remedied so that now, ang battle talaga naging totally one-sided na? Kasi direct ako muna, ang isang kontrata daw, kapag ayaw na ng isa, ay hindi na kontrata. Kailangan nga naman, kapag kontrata pinag-uusapan, parehong gusto na magkabilang kampo, magkabilang panig. Pero legalidad dito direct eh. Kung ano ang pinirmahan mo, kailangan mong tuparin. Ngayon, kung meron kang mga reklamo, bago dapat pumutok itong malaking isyong ito, ay nagpunta ka na sa isa man lamang ng mga ehekutibo ng network at nagsabi kang, hindi ko po gusto yung pinagtatrabaho ko ng labis sa pinag-usapan lang natin. Diretso, hindi yung magtututweet ka, magdede-text ka, magpapa-interview ka. Di parang ang tingin ko kasi doon eh, pagsasalita ng patalikod. Sa network. Yung direct ang stand ko doon. Ikaw, Fu. Hindi ko alam kung dalawa lang yan. Either hindi siya guided o mali yung nag-guide. Okay. So kasi parang nakakagulat para sa isang Sara Lebati na magsalita ng gano'n. Kasi ako, nakatrabaho ko yan dati sa GMA, hindi yung gano'n yung personalidad niya eh. Nakakagulat ang tapang niya. Oo, nakakagulat. Kasi siya umuhugot ng tapang. Oo, parang kasi maiintindihan ko kung mga senior stars na to o mga matagal na sa showbiz at magtatatalak sa Twitter, ay hindi ako magtataka. Pero kay Sara, nagtataka talaga ako kasi napaka-sweet ng personality niya nung nakakatrabaho ko pa siya dati sa GMA. So nagulat ako, ano ba to? Hindi ba siya guided o merong nag-guide sa kanyang hindi tama yung pag-guide? Yun At yung saka tanong direct, ko. malabnaw pa para sa akin yung karera ni Sara Lebati.
kumbaga, mabubuhay ang GMA, mabubuo ang mga teleserye nang hindi mo mapapansin kung ma-out man itong taong ito. Hindi pa siya binibigyan ng pasaporte na magreklamo ng ganito katindi kasi hindi pa naman siya poste ng istasyon. Ikaw, what do you think, Lucy? Ako simple lang direct. Don't bite the hand that feeds you. Totoo yan. Parang gratitude ba? Know when to be grateful, and especially kung may problema, kaya nga may kontrata para pag umabot yung mga ganitong problema, you go back to the contract. But while that is being processed, ang feeling ko is keep your mouth shut first. Kasi hindi naman makakatulong yung Twitter Correct. Mas lalo lang magpapalala, katulad nung magkakaroon pa ng mga kaso. Hindi mo may tatanggi na kahit isang butil na bigas lang ay kumain ka mula sa pagkandili sa'yo ng estasyon. Tatlong punto ko dyan unang-una, Sara Labati is the product of a talent search of that network. Nangangahulugan na the fact na sumali ka doon at pumirma ka ng kontrata, you really have to honor that contract. Now, kung meron mang siyang mga gustong questionin o meron siyang inaangan, meron proper venue talaga to do it. And definitely, Twitter is not. Parang, tsaka, ang kinakalaban mo, hindi lamang network, kundi isang pamilya ng mga abogado. At isang pader, di ba? At saka they're in the right track to demand something from you. Ikatlo, lahat ng sinasabi mo, kasi sabi mo, may mga papeles ka to prove yung mga allegations mo against Annette and against dapat you should have done that in a proper legal way. Proper forum. At saka, Tama. okay, assuming na ang dami-dami ng mga presumption kung bakit ginagawa niya ito. Okay, I'll be frank, sinasabi nila nagdadalang tao sa blah blah blah. Kung totoo man yun o hindi is already beside the point. That should have been settled within the network and you. At saka sa unang sultada ng kanyang mga tweets, pagpipistahan siya. Pero sa pangalawa, mag-iisip na tao. Ikatlo, may desisyon na. Talo ka. At saka direct si Attorney Gozon came out with an interview na feature I think yesterday sa Inquirer, and he said it so well. Sabi niya kung ano man daw yung merong problema, ano ba naman daw yung they sit down and talk about it. They never reach that point eh. No. Hindi nga sila nakapag-usap Ang dami ng personalidad na nabalaho, na pumatol sa Twitter, na nakipag-tweet, nakipaglaban. Asan sila ngayon? Di ba sirang-sira sila? What is so sad is sayang dahil maganda yung bata. Di ba? At may talent siya, may personalidad siya. Nasayang lang na dahil sa ganitong paraan, siya, hindi pa man nagsisimula talagang sumasabog ang battle. Usbong pa lang. Talo na siya. Talo na kagad. siya. Di ba? Sayang na bata. Yun lang. Sana it's not too late para ma-turn around yung situation. And I hope she sits down and talks to the GMA Tama, to ganun ang settle this dapat. once and for all. Kasi sila, Attorney Gozon, parang they seem like very reasonable people, di ba? They are, and they're lawyers. They will stick to the law. Yes, Diba? Okay, true. go. Patas yan. Okay, bigatin ang mga pasabog na hatid ng Miyerkules, kaya tutok na dahil siguradong ito ang Latest! Ang latest! Rumored romance sina Derek Ramsey at Christine Reyes, may katotohanan nga ba? Ang eksklusibong kumpisal ni Derek ilalahad. Exclusive! Hindi mapantayan ang kanyang tinatamasang tagumpay. Walang duda, he is definitely the man of the hour, Derek Ramsey. Ngunit sa kabila ng kanyang sunod-sunod na achievements, patuloy pa rin tinutugis ng kontrobersya ang universal leading man of Philippine showbiz. Ang latest issue, kamakailan lamang umugong ang balitang di umano'y may namumuong espesyal na pagtitinginan sa pagitan ni Derek at sa dati nitong leading lady na si Christine Reyes. Pumutok ang issue matapos masipat umanong magkasama ang dalawa sa isang isla sa Batangas. Ang isyung ito buong tapang na hinarap ng aktor. Ano ba to? Si Aa is my friend. We share a funny relationship in the sense na magkaibigan kami pero every time mag-uusap kami, nag-aaway kami. So, pero ang away ano yun? Away na asaran lang. Ewan ko, it all started kasi nagkita kami sa Batangas na aksidente lang kami nagkita sa Batangas at 5 minutes lang kami nagkita sa Batangas. So, doon nag-umpisa yun and now kami na daw. No, nothing going on. No, there's nothing. Walang nangyayari sa akin. Despite the intrigues being thrown at Derek, baka sa mukha ng hunk actor ang labis na kasiyahan sa mainit na pagsubaybay ng ating mga kapatid sa kanyang hero serye na Kidlat. I think another week and a half lalabas na yung character namin pero ang nakakatuwa dyan, ang dami nagtitweet sa akin na ang galing daw ng batang Kidlat. At pinanood ko siya, grabe, ang galing niya umiyak, galing niya umarte. Ngunit bukod sa mga maaksyong eksena ni Kidlat, dapat ding pakatutukan ng ating kapatid at di matatawarang pagganap ni Derek bilang si Voltaire. Graba man at si Baron, si Dr. Megaton,
ilan lang sila sa mga makakalaban ko. At meron pa kaming magandang twist sa story na makikita nila in I think the fourth week. Thank you for sharing all the love that you have for me. I love you guys very much. Thank you rin sa suporta na binibigay niyo sa Kidlat at sana hindi kayo magsawa. Sana patuloy ang suporta niyo sa amin kasi talagang pinagtatrabahuan namin to at napakaganda na show na to.